Grabe mga ka-dreamers, nagkakabit na nga pala sila ng tie beam sa second floor ng ating ipinapagawang dream house. Dati hindi ko alam kung ano nga ba yung tie beam, tsaka ano ba yung purpose nito, kung bakit ito ay napakahalaga sa structural ng isang bahay. But upon the construction of our dream house, mga ka-dreamers, yun nalaman ko na yung dahilan. Ito pala ay napakahalaga sa isang structural ng bahay dahil ito nga yung isa sa mga nagpapatibay. Kaya naman ang ginagamit nga nila rito na bakal ay 16mm. Mukha lang hong maliit mga ka-dreamers yung ating bakal, pero 16mm ho iyan. Tapos yung ginagamit naman nila for stir up, yun naman ang 10mm. Marami kasing nagsasabi na ano ba yan, third floor yung bahay mo tapos 12mm lamang yung ginagamit. Ay naku, medyo maliit lang ho iyan tignan sa video ho mga ka-dreamers, pero 16mm ho iyan. Tsaka iyon din naman ho yung nasa plano at kailangan nga iyong sundin. May mga naliliitan pa nga sa inyo sa 16mm, dapat daw ay 20mm yung bakal. Huwag ho kayo mag-alala ho mga ka-dreamers, kasi pasado naman sa engineering office ito ang ating plano. Dumaan muna ito sa 6 na signatories bago ito nakapasa sa building permit. O tunay ho iyon, may building permit ho itong ipinapagawa kong residential building. Kasi nga may ilan pa rin sa inyong nagsasabi na baka raw illegal construction. Abay hindi ho mga ka-dreamers, may building permit po itong ipinapagawa kong dream house. At alam nyo ga, meron na rin akong fencing permit. Bagamat hindi pa nagsisimula ang construction ng bakod nitong dream house, pero isinabay na ni architect ang pag-aabyad ng permit ng aming bakod. O para sa mga ka-dreamer natin na hindi pa nakaalam tapos may balak na magpabakod at magpagawa nga ng bahay, magkaiba po ang permit ng bakod at ng residential building na inyong ipatatayo. Siyempre, magkaiba rin ho yung gastos na inilaan ko riyan ho mga ka-dreamers. Sa mga curious kung magkano nga ba ang nagastos ko sa pagpapagawa ng plano kay architect ay 48,000 po. Sabi ng iba, sobrang mura na nga raw iyon kasi dumating na lamang talaga sa akin yung building permit. Ganoon kabait talaga yung aking architect na napili. Yes, tama ho ang inyong narinig ho mga ka-dreamers, hindi po ako mismo ang nag-abyad ng building permit itong ipinapagawa kong dream house. Kumbaga kasama iyon sa terms and condition namin ni architect. Sa madaling salita, yung 48,000 ay parang full package na talaga ho mga ka-dreamers, kasi kasama na nga yung pagguhit ng plano at yung pag-process ng building permit. Tapos nagpaad lamang siya ng nasa almost 12,000 para ma-process naman yung fencing permit ng dream house. Kaya all in all ho mga ka-dreamers, yung nagastos ko sa plano at saka sa permit ay nasa 60,000 lamang. Ibinahagi ko lamang ho iyang quotation mga ka-dreamers para kapag kayo ay may plano rin na magpaplano tapos magpa-process ng building permit, alam nyo na yung possible na magiging gastos. Pero take note, magkakaiba yung presyo, depende yan sa architect na inyong nakauusap at syempre sa location. At syempre nakadepende rin ho pala iyan kung gaano kalaki yung dream house na ipatatayo ninyo. Sobrang thankful nga ako sapagkat yung nakuha ko na architect, which is si Tita Tess, ay talagang tinulungan ako sa pagpaprocess ng building permit. Sapagkat maraming ang sabi-sabi ho mga ka-dreamers, isa raw ito sa pinakamahirap abyarin yung pagpaparelease ng building permit ng ipatatayong residential building. Mabuti na nga lamang itong permit ng dream house ay wala pang 2 buwan ay nai-release na rin agad yung permit. Ay are na nga ho pala mga ka-dreamers, ito nga pala yung accomplishment nila ngayong araw. Halos kalahati na ng ating dream house ang mayroong tie beam. Ay hala, babay na. Mga ka-dreamers, ang dami nagtataka kung saan nga ba ako kumukuha ng pampagawa ko ng dream house. Dito lamang iyan kay PH Rush. Kasi rito, kawi-withdraw ko lamang ng 100,000 pesos. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo kung paano kumita rito ng napakadali. Dito, Super Ace dito ang madalas kong laruin. Yan, play. 600, 400, 6,000. Sabi ko sa inyo madali. Oh, 8,000. Sabi ko sa inyo madali lang dito. Ayan oh. 15,000 agad oh. 600. 16,000. 6,000. Hoy, 40,000. 4,000. 5,000. Grabe. 3,000. Ganyan dito sinasabi ko sa inyo, 16,500. Ganyan, 6,000. Ganyan kabilis dito. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Grabe. Wow, 6,000. Grabe, nadis. Ayan, isa pa. 1,400. Ayan, 164,000. 164,000, grabe mga ka-dreamers, di ba napakalaki? Kaya rito kay PH Rush, napakadali lamang ng pera. Nasa comment section lang ang link kung nais nyo rin kumita ng ganitong kalaki. Ayan nga oh, kawi-withdraw ko lang na malaki. Mag-register at mag-deposit, ilagay sa comment section at ang screenshot para manalo rin kayo sa akin ng 1,000 pesos.